Sa ilalim ng isang bahay sa Dasmariñas, may isang lihim na 4 na taon nang nakabaon. Hindi ito tungkol sa multo, hindi rin ito tungkol sa sumpa. Tungkol to sa isang ina na hindi na umalis. Dahil hindi naman siya nawala. Binaon lang naman siya ng sarili niyang anak. Bago tayo mag-umpisa, disclaimer lang sa lahat, ang kwentong ito ay base sa mga ulat at impormasyong available sa public. May ilang detalye na maaaring magbago habang umuusad ang kaso. Manatili tayong mapanuri at gamitin ang kwentong ito hindi para humusga, kundi para maunawaan natin. May mga kwento talaga ng pagkawala na akala mo simpleng paglayo lang. Nag-abroad, nagbagong buhay, nagdesisyon na iwanan ang pamilya. Pero minsan, ang pagkawala ng isang tao, lalo na ng isang ina, hindi sa pag-alis, kung hindi dahil sa pagtatago ng katotohanan. Ngayon, paano mo maitatago ang isang tao sa mismong bahay ninyo nang walang makakapansin? Ang pagkawala. So 2016, nawawala si Evelyn Zayos. Ang dahilan, nagpunta siya ng Singapore kasama ang mga amiga niya. Meron daw misunderstanding dun sa anak niyang babae. Simple lang ang kwento, 'di ba? Umalis siya, nag-abroad, magbabalik din eventually. At naniwala naman yung pamilya niya. Pero kung totoo ngang nasa Singapore siya, bakit walang nakakita? Asa na mga posts sa Facebook, mga pictures, mga pruweba na nandun nga siya. Sa mga ganitong sitwasyon, ang unang pumapasok sa isip ng mga tao, hindi krimen, kung hindi pag-asa. Ang kasinungalingan. So may mga messages na galing daw sa kanya. So, na-maintain yung illusion, yung pantasya na may mga text, may mga updates, parang nandyan pa rin siya, kahit wala naman talaga. Pero sino ang nagpapadala ng mga mensahe na to? Eto na nga, ang renovation. So, 2020, nagkaroon ng renovation, repair sa likuran ng bahay nila. Doon banda sa septic tank area. Isang normal na araw, may pinagawa sa bahay. Bahay ni Evelyn Zayos. Wala namang kakaiba. Hanggang sa may isang parte ng sahig na sa sobrang kapal ng semento, hindi ito matibag na mga construction workers. Ang discovery. Si John Levi Zayos, anak siya ni Evelyn Zayos, yung bunsong anak niya na lalaki, na-discover niya. So merong unusual na resistance doon sa sahig, natibag na rin yung konkreto, na-discover yung mga labi, binakbak ang semento, at may lumabas, hindi basura, kung hindi ang mga gamit niya, yung mga personal items, IDs, wallet, kasama na ang mga labi niya. Matagal na pala siyang nandoon. Habang sila, yung mga tao dun sa bahay, patuloy na nabubuhay sa ibabaw niya. Paano mo maipapaliwanag na ang hinahanap mo palang tao, nasa ilalim lang pala ng paa mo, ang gumawa ng krimen? So ang mga suspect, si Joanna Marie Zayos, yung anak na babae ni Miss Evelyn, kapatid at ate ni John Levi Zayos, Ronald James Ruby, boyfriend siya ni Joanna Marie, at yung modus ng pagpatay o ang paraan ng pagpatay ay gumamit ng martilyo at pinalo, blunt force trauma. Pinagsasaksak sa leeg which resulted to multiple wounds. Concealment, ibig sabihin inilibing sa septic tank at tinabunan ng graba, buhangin at makapal na semento. Hindi ito aksidente. Hindi rin ito impulsive na galit lang. May proseso at ang mas masaklap dito, hindi ito ginawa ng isang stranghero, kundi ng isang taong tinatawag niyang pamilya.
Ang mas nakakatakot dito, hindi lang siya pinatay. Pinlano siyang mawala. Planado at kalkulado. Cold, methodical, at brutal ang pagkamatay ni Miss Evelyn. Kapag ang krimen nanggaling sa loob ng pamilya, hindi ito basta-bastang galit lang. May halo itong resentment, parang may tanim na galit, may sense of control, at minsan, pagtakas. Legalities and reality. Sa ilalim ng batas sa Pilipinas, kung mapapatunayan ang krimen, maaaring pumasok ito sa kasong parricide para kay Joanna Marisayos at murder-homicide naman para sa kanyang nobyo na si Ronald James Ruby. Isang desisyon na kumuha ng buhay ng isang nagmamahal na ina. Pero ang pinakatanong dito, natapos ba talaga ang kwento nung natagpuan siya? Grabe, ang dami kong tanong na lumilipad sa isipan ko. Nung nangyayari yung mga insidente nung time na yun, no? Bakit hindi narinig ng mga kapitbahay yung mga sigaw ni Miss Evelyn? At ba't hindi sila nagsumbong sa polis o sa barangay man lang o nagtawag ng barangay? Hindi ba nangamoy yung bangkay nung binaon nila sa sahig? Anong tingin ninyo dito sa case na to? Para sa akin, napaka-disturbing at paano mo magagawa yun sa sarili mong nanay? Habang binabasa ko yung kaso, hindi ko lang mawari na bakit mo gagawin yun sa nanay mo kung meron kayong kaunting hindi pagkakaintindihan? Kaya kapag uminit talaga ang ulo, huwag papatulan gamit ang init ng ulo ninyo. Palipasin muna ang oras bago magdesisyon na para sigurado na hindi pagsisisihan sa huli. At ang realization na kuha ko dito sa kaso na to, hindi man perpekto yung magulang. Nasaan yung humanity nila? Para kunan nila ng buhay si Miss Evelyn ng ganun lang. Ang lala, sobrang lala. Sobrang nakakaawa rin yung isang anak na si John Levy Sayos, pati yung pamilya nilang iniisip na nasa abroad lang siya. Siguro akala nila nagpapasarap lang siya sa abroad, na parang inabandonan niya yung anak niya, pero hindi pala, nandun pala siya sa ilalim ng bahay. Anong tingin nyo sa kaso na to? Drop your thoughts sa comments, I read everything. Kung gusto mo pang makarinig ng mga ganitong klaseng kwento, hindi lang nakakatakot kung hindi yung mapapaisip ka talaga. Subscribe to Hiwaga at Esoterica. Bye for now.